Hello everyone, how are you today? I still hoping for your good health so that you can watch and listen my story in my channel very well. Please do like, watch and subscribe my YouTube channel, my dear friends, and turn on the notification bell so you will notified whenever I post more videos in the future. Before I start for the new story, I would like to say thanks a lot for watching, liking, and subscribing my videos in my channel. And I still looking a nice story for you all, and I hope you will like it. God bless. Ang kwento ko ngayon ay tungkol sa isang ina na ang lahat niyang mga anak ay nasa sa malayong lugar at ang iba ay nasa abroad. Dahil sa kahirapan, hinahanap sa mga anak ang magandang bukas. Ang ina na ito ay si Aling Soledad, 58 years old, na tubong Visayas. Siya ay may anak na 6 at lahat nakapagtapos ng pag-aaral sa kanilang pagtulong-tulungan. Ang eldest niya ang nagsimula. Tinutulungan niya ang pangalawa hanggang sunod-sunod na ito. Para maintindihan niyo ang lahat, sisimulan ko ang kwento na ito ng kapapanganak ni Aling Soledad. Ang asawa niya pala ay si Ramon na bisyoso, playing cards, fighting cocks, and he is 62 years old. Nagsimula ang kahirapan nila Aling Soledad at Mang Ramon dahil din sa pagpabaya ng mga magulang. Pinapaaral nga si Mang Ramon pero ang baon ay hindi kakasya sa isang linggo dahil malayo ang university na pinapasukan niya. Kaya huminto ito sa pag-aaral sa kursong BS and Criminology at umuwi na lang sa kanila. May maganda sanang opportunity ang ibinigay kay Mang Ramon ang pagpupulis kahit hindi nakatapos. Kailangan na ng pera para sa training at sa pagpunta sa Cagayan de Oro City. Ngunit hindi siya binigyan ng pera ng ina niya kaya naghihirap siya sa pamumuhay. Ang opportunity ay minsan lang dadaan sa buhay. Kaya kung mayroong ganito na dumating sa iyong buhay ay huwag papalampasin. Humanap ng paraan, kailangan ang cooperation between the parents and you for the expenses. Hanggang nag-aasawa si Mang Ramon kay Aling Soledad at dito nagsisimula ang kalbaryo sa buhay. Walang alam na trabaho si Mang Ramon dahil estudyante ito at nag-aasawa sa gulang na 23. Tanging pagsasaka ang ibinuhay sa pamilya na hinahaluan ng pagsusugal. Kaya lahat ng tao sa lugar nila ay minamaliit siya dahil nakikita nilang giba ang bahay at hanggang dumami ang anak umabot ng 6. Ngunit nakakaraos din kahit nakakaramdam ang mga anak sa kahirapan ang siyang dahilan sa kanilang pagsisikap sa pag-aaral. Nang dahil sa una at pangalawa nilang anak na nakapagtapos ng pag-aaral ay nagsasapalaran ito sa Maynila at nakapagtrabaho at sila ang tumutusto sa pag-aaral ng mga kapatid at hanggang nakapagtapos ang lahat. Ito din ang dahilan na nawalay ang mga anak nila, ang lahat nila. Ang 2 matapos ang 5 taon na pang-experience nila ay nag-a-abroad ito at sumunod ang 4 sa Maynila. So sina Mang Ramon at Aling Soledad ang naiwan sa bahay. Para na silang bagong kasal pero matanda na, wala nang ata. Kaya nagtitinginan na lang sila sa kanilang mga muka na hinila ng kulubot, pati buhok ay pumuti na. Ngunit sa simula ng pagsasapalaran ng mga anak ay lihim itong iniiyakan ni Aling Soledad at nagsasabi sa sarili, Lord God, please bless my children in every steps and protect them to all from danger. Ipinaubaya ko sa iyo, Lord God, ang pagsisikap ng mga anak ko dahil hinahanap nila ang magandang kinabukasan. Kung mayaman ang sana ako, hindi kayo malalayo sa akin mga anak. Pagpalain kayo ng Diyos. Maraming taon ang nagdaan na hindi sila umuwi. Kung may uuwi man sa kanila, minsan lang sa 5 taon at hindi sila magkasabay. Dahil kanya-kanya sila ng pinagtatrabahoan at tanging nakapagpatibay kay Aling Soledad ay ang pagdarasal at pananalig ng Diyos. While si Mang Ramon ay busy sa kanyang bisyo na pagsusugal, fighting cocks or sabong and playing cards, yan ang kanyang ginagawa. Masaya si dito. Minsan manalo, kadalasan matalo. Nang patungong sugalan pa siya, may pera pa ito. Ngunit pag uwi,
wala na, nasa iba na mga kamay. Hanggang isinama niya si Aling Soledad, lalo na't magpapadala ang anak ng pera, ay sumasaya si Mang Ramon. Kahit bumigat ang mukha at kasabitan ng basket ang bibig ni Soledad, ay sumama ito, lalo na't matatalo ay nag-aaway na sa daan. At may mga anak na marunong umintindi, mayroon ding magagalit sa pagsusugal. Sabi ng isa, nagpapasarap kayo sa pera na pinadala ko, samantalang ako'y naghihirap sa pagtatrabaho. Inilihim ito ni Soledad kay Ramon dahil naawa din siya dahil very proud siya sa kanyang mga anak at mula din ng pagsasalita ng masakit sa anak ay hindi na ito muling ginawa ng anak. Ngayon sa madaming taon ang nagdaan at kay rami ng Paskong lumipas na hindi niya kasama ang mga anak. Umaasa si Soledad na ngayong Pasko na ito darating ang lahat at ito na raw ang pinakamaligayang araw para sa kanya. Ito ang wish ni Soledad. Sana darating kayo mga anak sa Paskong ito. Hindi ako naghahangad ng regalo mula sa inyo dahil ang ina ang lubusang nagmamahal sa anak. Ang anak ay kayang tiisin, insultuhin ang ina, ngunit ang ina ay ina, hindi magagawang saktan ang anak sa mga masasakit na salita. Mahalin niyo ang iyong mga magulang, huwag niyong sasaktan, dahil ang iyong ina at ama ay iisa lang, hindi na kayo makahanap ng iba. Pasasalamatan niyo sila dahil kung walang mga magulang, wala din kayo. Kahit sa kahirapan na iyong nagigisnan, yan ang dahilan sa iyong pagsisikap at maraming salamat Lord God na lalampasan namin ang mga trials sa buhay. Marami ang nagtataka saan kumuha ng panggasto sa eskwela. Dalawa ang college, dalawa ang high school, dalawa ang elementary. Kasi sila ay tinitiis nila na walang baon na pera, walang maayos nga uniform, sapatos, bag, lahat ay luma. At pinagtagpi-tagpi lang ang sinusuot kapag may damage ito. At dito walang makag-akala na sila ay makapagtapos ng pag-aaral. Kasi walang nakakaalam sa pagtatakbo sa ating buhay. Dahil may paraan ng Diyos sa mga taong naghihirap at nagsusumikap. Kaya dapat lang na mabibigyan ng karangyaan ang mga taong hindi nawawala ng pag-asa. At ito'y hindi ang daan sa pagkalimot sa pinanggalingan. Ang ina ay nagmamahal sa kanyang mga anak, ngunit may mga anak na hindi nagmamahal sa ina. Lalo na't nasa kasaganaan sa buhay. Kung ang mga anak mo ay nasa kahirapan, ay hindi ito makalimot sa mga magulang. Hihingi ito sa iyo ng kahit anuman ang nasa sa atin. Upang makatulong, ito'y para lang sa aking part. Ako'y tutulong kung sila'y nangangailangan. Para sa akin, madali ako masasaktan. Pero panindigan ko ang aking pagkaina. Kahit walang nag-uutos na iluluwal sila sa mundong ito, dapat lang na magmamahalan, respect ng bawat isa upang walang pusong masasaktan. Hindi natin hawak ang mundo, hindi natin alam ang bukas, at hindi natin alam ang hantungan na sa ating paglalakbay. Ang lahat ay nasa sa kamay ng Diyos, kaya sa bawat steps na ating ginagawa, kinakailangan ang bendisyon o panalangin ng may kapal upang makamit ang tagumpay. Ang 6 na mga anak ni Soledad at Ramon ay may kanya-kanya ng pamilya at ang lahat ay nagsusumikap, hindi nila sinunod ang yapak ng kanilang mga magulang na nagkandara pa sa damuhan sa paghahanap ng kabuhayan. Ang tao ay may kanya-kanyang inihanda ang Diyos at ito'y hihingin mo sa pamamagitan ng pagdarasal, hindi lang sa makaisa kundi sa lahat ng panahon. Alam ni Soledad na hindi darating ang kanyang mga anak sa Paskong ito dahil nasa malayo silang lahat at patuloy niyang idinadalangin na makamit nila ang tagumpay dahil wala siyang ibang ibinigay sa kanila kundi ang edukasyon at ang pagdarasal ang hagdanan sa tagumpay. Si Mang Ramon ay okay lang sa kanya na makasugal ng manok. Makalaro ng tunghets ay maligaya na siya. Makalimutan na niya ang hinagpis na malayo ang mga anak. Ito'y nakakatulong din kay Soledad na mapapawi ang kanyang kalungkutan dahil hindi naman pwede pigilan ang mga anak dahil wala tayong maibigay sa kanila dahil mahirap lang ang magulang. Ngunit sa kabila ng kalungkutan ng ina, biglang may huminto na sasakyan sa tapat ng bahay nila. Nang makita niya ito, ang kanyang 5 kamang anak ang dumating at ito ang sinasabi,
Merry Christmas, Nay. Nasaan ang itay? Nasasakahan pa mga anak. Laking tuwa ni Soledad at umiyak ito ng todo nang makita niya ang mga anak. Sakay tagal na hindi niya ito makita. Sinusurprise kita, Nay. Hindi namin ipinagpaalam sa inyo na kami ay darating. Ngunit binilang ni Soledad ang mga anak. Bakit 5 lang kayo? Kulang kayo ng isa. Hindi kami magkasabay, Nay, ni Greg dahil na-delayed siya. Kaya hindi kumpleto para kay Sol na kulang ng isa ang anak nila. Pareho lang yon sa isang turil na baka na kapag mawalay ang isa ay hahanapin talaga. Kinagabihan biglang may dumating habang naghahaponan sila. Merry Christmas, Nay, Tay at mga kapatid ko. Andito ako upang makasama ko kayo. Hinahabol ko ang oras upang ako'y makakarating lang sa lupang aking kinagigisnan. Nay, sorry sa lahat kung nakapagpasakit man ako sa iyong kalooban. Alam kong nagtatampo ka sa akin. Sorry, Nay. Tay, mahal ko kayo. Nagsusumikap ako di lang sa pansarili kong kapretso sa buhay, kundi para din sa inyo na nagsusumikap para namin na inyong mga anak. At ginawa mo kaming tao. Dahil kaming lahat sa kabila ng panlalait ng mga tao sa atin ay nakapagtapos kami sa pag-aaral. Thank you very much, Nay, Tay. And this is the end of this story as a Christmas presentations. Thanks for watching. God bless to everyone, and please do like, watch and subscribe my YouTube channel, my beloved friends. God bless to all of you from me to yours. Merry Christmas.